Day 19. One month and 3 weeks na yung tilapia natin. Malaki na sila. Yan. Kumain. Day 19. Yan na guys. Meron na tayong isang fish pond dito. Alam ko yung mga tilapia ko kapag busog na, hindi na yan sila lalapit dito. Andyan, ikot-ikot na lang yan sila kapag busog. Pero kapag gutom yan, dito yan sila lahat. Ikot-ikot yan sila dito lahat. Guys, meron akong topic ngayon guys. Meron akong i-share sa inyo about fish keeping. Meron kasi kaming tinatawag na yung na fish keeping sa amin na ito nangyayari sa mga beginner, yung new pond syndrome. Yung bang yan yung natawag namin doon sa mga new fish keeper na merong bagong aquarium ba, tapos diretso sila maglagay ng mga maraming isda. Hindi pa nila na cycle. I-share ko lang na kapag meron kang bagong pond, bagong lalagyan or aquarium, hindi ka muna maglalagay ng maraming isda. Hindi ka muna maglalagay ng yung full capacity talaga niya. Dapat at least 2 or 3 muna for 3 months. Alam mo bakit? Kasi dahil sa nitrogen cycle. Yan. Ano ba yung talagang nitrogen cycle? Ngayon elaborate ko yung explanation ng nitrogen cycle. So, yung nitrogen cycle is yung nitrogen cycle na yan is yan yung pinaka-importante na alam mo. Yan yung pinaka-basic na dapat alam mo before ka mag-fish keep. Yan yung unahin mong i-study. Wag mo na yung paano i-keep yung goldfish, paano i-keep yung tilapia, paano lahat ng isda dumadaan sa nitrogen cycle lahat. So, yung nitrogen cycle para din yung food chain ba, kung sa atin pa is food chain. So meron ding ecosystem dyan sa tubig. So magsisimula yan sa ammonia. Yan talaga yung pinaka-trigger niya, ammonia. Kapag merong ammonia isang space o sa isang tubig, diyan na yung nagsisimula yung nitrogen cycle. Kasi kapag meron ng ammonia, dadating na yung mga bakterya na nagko-convert to nitrite. Yan.
Yung ammonia, nagiging lethal lang yan kapag yung pH level mo is umaabot na ng 7. Yan, naging lethal yan. Pero yung ammonia, yung pH level mo is okay lang. Yung ammonia mo, hindi na yan lethal. Ang lethal dyan is yung nitrate. Yan. Yung ammonia, yung starting niya. Pagkatapos ng ammonia na merong ammonia yung pond mo, dadating na yung bacteria na beneficial bacteria. Yan yung beneficial bacteria is yan yung gumagawa ng nitrite. Nagde-develop yan after 1 week. Yung beneficial bacteria na tinatawag na yung para mag-convert, nakalimutan ko yung name talaga niya, pero yan yung bacteria na nagko-convert ng ammonia to nitrate. Dalawa kasi yung klase ng nitrifying bacteria, yung beneficial bacteria, dalawang klase. So yung unang klase is yung kino-convert niya yung ammonia to nitrate. Yung nitrate, yan yung lethal yan yung lethal na substance. Yan. Kapag meron kasing tinatawag na nitrite poisoning, yung gills nila, dahil sa daming nitrate sa tubig, hindi na sila makahinga. Yung napopoison sila, nagbablock yung gills nila. So kapag nangyari yan sa pond mo na yung nitrate poisoning, yung gamot yan is yung asin. Yan yung asin yan yung gumagaling. Tapos yung ikalawang yung ikalawang beneficial bacteria, yan yung pinaka-importante. Nagde-develop yan kapag marami ng nitrite sa pond mo. So after 3 months pa yan, dito yan yung beneficial bacteria na yung nako-convert ng nitrite to nitrate. Yan yung nitrate, yan na yung kinakain ng halaman. Yan yung kinakain ng halaman. Yan na yung parang fertilizer, yung nitrate. Yung nitrite pala yung fertilizer. Yung nitrite, yan yung poisonous, yung nangyari sa isda mo na umaangat, nagagas ng air. Yan, wala nang oxygen yung tubig. Tapos importante sa nitrogen cycle is yung tubig mo is properly oxygenated. Yan, nagtatribe sila dyan. At saka yung properly oxygenate, tsaka yung pH level niya maintain lang. So nangyayari yan is nag-water change ka ng 30% every week for 3 months. Yan yung assistance mo sa pond mo para makasustain siya ng life. Pagkatapos ng 3 months, yan, maganda na yung pond mo kasi meron ka ng beneficial bacteria. Tapos na yan yung ending ng nitrogen cycle. So tawag doon sa mga fish keeper na diretsyon naglagay ng maraming isda sa pond nila kahit wala pang nitrogen cycle. Yan yung tinatawag namin na new pond syndrome. Yan yung term namin dyan sa mga fish keeper. So yun lang, advice ko lang na kapag meron kayong bagong
bagong mga bagong aquarium, wag muna natin lagyan. Maglagay ka lang ka ng konti. After 3 months, doon ka na maglagay ng marami. Yeah. Sana nakatulong yung advice ko sa inyo. Tsaka meron akong i-share. Ito din yung shell na to is pH stabilizer yan, itong shell na to, kaya ito yung ginamit ko na media, kasi itong shell na to mini-maintain yung pH level ng pan ko. Pero bago kayo gumamit ng shell, dapat naka 3 months na kayo, kasi before ako nagbili ng mga tilapia ko, meron akong ganito 3 months na. Yan, meron akong ditong mga beneficial bacteria. Meron akong shell na nilagay. Maliit lang. Pero nung meron ng pan na malaki, kaya nagdagdag ako ng mga shell marami. Yan, nandun yung ibang media ko, nandun yung filter ko. Wala akong seedling tank. Hindi ako gamit ng seedling tank ngayon. Okay guys, thank you sa nanonood, at saka happy fish keeping sa inyong lahat.